Magandang gabi po. Araw ng pagluluksaw, tinatawag na Day of Mourning ngayon sa lungsod ng Butuan matapos masawi kahapon sa nasunog na gusali ro ng 17 stake-in ng mga empleyado. Isa sa mga nakaligtas, pinabulaanan ang unang impormasyon na kinandado ang kanilang tinutuluyan kaya marami ang natrap sa sunog. Pero napag-alamang walang fire safety inspection certificate ang gusali. Mula sa lungsod ng Butuan, nakatutok live si JP Soriano. JP! Mike, Vicky, ikinuwento ng mga tanging nakaligtas sa sunog ang kanilang mala-impyernong pinagdaanan bago sila nakaligtas sa malagim na sunog dito sa Butuan City kahapon na madaling araw. Sa investigasyon naman ng Bureau of Fire Protection, Mike, Vicky, lumalabas na walang fire safety inspection certificate ang nasunog na gusali. Lapel. Binigyan ako lapel. Lapel na lang? Habang gumugulong ang investigasyon, patuloy ang nagdadalamahating mga kaanak na mga namatay sa naganap na sunog sa Novo Jeans and Shirt sa loob ng TAN Building sa Montilla Boulevard, Butuan City kahapon. Pahirapan ang pakilala ng SOCO sa mga labi dahil beyond recognition sa sobrang pagkasunog. Tulad ni Irene Balegi, kaya naman hindi ito matanggap ng kanyang pamilya. Birthday pa naman din daw kahapon ng panganay na anak na si Irene. Mabuti siyang anak, matulungin. Pero siya ang nagpaaral sa kapatid niyang babae, yung college, mag-third year college na rong June. Siya ang nagpaaral. Sabi niya, kahit daw mahirap, basta makatapos lang ng pag-aaral. 17 katao ang patay habang 3 ang sugatan sa sunog, kabilang si Maylin Pulo. Kitang-kita ang paghihirap ni Maylin matapos daw niyang makipagtuos sa nangangalit na apoy na lumamon sa naturang gusali. Nagtamo si Maylin ang bahaging sunog sa kanyang ilong at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kwento ni Maylin, madaling araw noong Miyerkules nang gisingin sila ng init at makapal na usok. Nagising na lang ako, yung mga kasamahan ko, gulong-gulo na, sigaw na, sunog-sunog. Wala na rin silang nakita noon dahil sobrang dilim at nakakasulasok na ang usok. Pero natandaan daw niya ang daan patungong fire exit. Napakapit daw kay Maylin ang dalawa niyang kasamahang sina Vicky Velez at Grace Canoy na pawang mga nakaligtas na hin. Tumakbo na lang kami dun sa second floor. Actually, kwarto yun ng manager namin na may fire exit din doon. Kaya, tsaka yung hagdanan, hindi ko man mababa, tumalo na lang kami. Yung isa po, pinanggit pa yung pangalan ko, tulungan mo ako. Pero kaso lang, hindi ko siya maabot. Hindi ko siya nakita kasi sobrang dilim na talaga, tsaka mausok. Pinabulaanan naman ni Maylin na kinakandaduhan sila ng may-ari ng gusali. Ang nakakandado raw ay ang entrance sa tindahan. Ayun yung entrance, nakalock siya sa loob. Where yung pwede namin buksan kung lalabas kami, pero yung sa labas, hindi siya nakalock. Ayon sa BFP, base raw sa salaysay ng mga saksi, mukhang nasuffocate at nagpanik ang 17 kasama nila Maylin kaya namatay. Lumabas din daw sa investigasyon na 10 empleyado lang daw pala talaga ang matagal lang natutulog sa gusali. Ang iba raw, unang araw lang nananirahan at hindi pa sanay sa pasikot-sikot sa gusali. Marahil din daw ay nakalimutang magtakip ng ilong ng mga biktima. Ayon sa BFP, kumpleto naman daw sa mga kailangang gamit pangontrasunog ang gusali, gaya ng emergency light, smoke detector at fire exits. Pero ayon sa BFP, wala silang fire safety inspection certificate. Hindi sila binigyan ng opisina natin sa Butuan City dahil mayroon pa silang kulang na isang requirements, yung fire exit drill. Na importante yun sa lahat ng mga empleyado at saka yung may-ari ng building. Nag-recommend kami ng fire exit drill. Sabi nila na mamaya mag-exit na lang kami kasi busy pa kami ngayon. So nagpalo pa kami. Pero ang sinabi nila, sir, busy pa kami. Tumanggi namang magkomento ang legal counsel ng Novo Jeans and Shirt sa umano'y hindi pagkasagawa ng fire drill sa mga empleyado dito. Pero there's no assurance na if there was a fire drill conducted, nabawasan ang casualty. We cannot say that for sure. Nangako na ang employer ng mga namatay na tutulungan nila ang mga kaanak ng mga biktima at makikipagtulungan na raw sila sa otoridad. We will provide all the necessary assistance. Right now nga, inaantay na lang namin matapos yung ginagawa ng SOCO na identification ng bodies. Ang immediate concern namin is mapadala yung bangkay sa family as early as possible. Binalikan naman ng mga bumbero ang nasunog na gusali ngayon para apulahin pa rin ang uso. Parang ginibang gusali ang itsura ng gusali, tustado ang lahat ng gamit at naabo ang buong paligid. Mike, Vicky, maggagawa naman ng isang mag-using investigasyon at bumuo na ng task force ng lokal na pamahalaan ng Butuan para imbestigahan ang malagim na trahedyang ito. Mike, Vicky? Maraming salamat, JP Soriano.